Isang matinding eksenang naganap sa pagdinig ng Kongreso matapos kuyugin ni Kong Rodante Marcoleta ang mga miyembro ng kontrobersyal na Krok Quadcom na pinamumunuan ni Speaker Martin Tambaluslos. Sa kabila ng mainit na pagtatanong at akusasyon, hindi nakapagsalita o nakapagbigay ng malinaw na depensa si Pangulong Gutin Jr. sa mga aligasyon ng katiwalaan na bumabalot sa grupo. Sa naturang pagdinig, sunod-sunod na inilabas ni Marcoleta ang mga dokumento at ebidensyang nag-uugnay sa Quadcom sa mga proyekto ng gobyerno na umunoy puno ng anomalya. Maring kwenestyon ni Marcoleta ang integridad ng mga opisyal, kabilang si Tambaluslos na pinaniniwalaang may papel sa mga irregularidad. Habang inaasahan ng marami na magbibigay ng pahayag si Kuting upang ipagtanggol ang kanyang administrasyon, nananatili itong tahimik at walang malinaw na sagot sa mga paratang. Ang pagbubulgar ng mga aligasyon laban sa Krok Quadcom ay nagdulot ng malaking ingay sa publiko na ngayon ay nananawagan ng masusing imbestigasyon at pananagutan mula sa mga opisyal ng pamahalaan. Patuloy na tumitindi ang kritisismo laban kay Kuting dahil sa kanyang pananahimik sa gitna ng mga kontrobersiya. Habang lumalalim ang usapin, umaasa ang taong bayan ang isyong ito ay magiging daan upang mabunyag ang katotohanan at maisulong ang reforma sa gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na? Okay, tuloy. Kong, eto pa. Banatan mo, Kong. Hindi sinusunod nitong mga kasama nyo po sa Kongreso itong mismong sinabi ng kanilang leader. Double standard na nga nangyayari, Admar eh. Pagka sa ibang panig ng budget, ayaw na nilang magpatanong. Pagka yung opisina lang ng Vice President, doon ka lang pwedeng magtanong. Bakit? Doon pa naman nagkaroon ng tradisyon na isa sa dapat ay wag nang tanungin yung opisina ng Vice President sapagkat yung inakasalig doon sa pagtitiwala sa co-equal branch of government. Executive sila eh. Ito yung dalawang mataas eh. Judiciary, formalidad na lang. Hindi rin kami nagtatanong eh. Lalong-lalo na yung budget namin. Walang nagtatanong dyan. Wala rin nag-present. Nakita mo ba kung sinong nag-present ng budget ng House of Representatives? Naku, maganda yan ang sinabi ni Kong Marcoleta. Ha? Ito yung maganda. Hello po, Isa Suzuki. Maraming salamat sa pakulay. Tama ba, Isa Suzuki? Punta sa pool sila dito, guys. Sa pool sila dito. Sa sinasabi ni Kong Marcoleta. Ito ha. Halata kasi masyado itong mga kongresista. Ang ginawa ho sana nila para hindi silang halata na talagang ang purpose nila siraan si Inday Sara, nag-imbita sana sila ng iba pang mga departamento na kung saan meron ding isyong ganon na misuse of funds. Diba? Nag-imbita na lang, parang ano lang ba? Plastikan lang ba? Para hindi lang halata. Ang problema, wala. Nakatuon sila kay Inday Sara. Bawal tanungin yung pondo ni Bangag, bawal tanungin yung pondo ng ibang departamento. Kailangan ang tanong dito lang sa pondo ni Vice President Inday Sara. Mantakin mo, kapiranggot lang naman yung pondo ni Inday Sara eh. Kumpara ho sa mga pondo ni Bangag at sa ibang departamento. Kapiranggot lang sa 6.32 trillion. Kapiranggot. Binawasan pa nga eh. 733 million na lang kay Inday Sara. Iwan ko. Sabi kasi ni model ng St. Peter, 500 million na lang daw ibigay kay Inday Sara eh. Sabi ng model ng St. Peter ha. Yun yung napaghalataan sila. Alam mo, matapang talaga si Kong Marcoleta. Bakit? Bakit nasabi niya? Ito real talk to ha. Totoo naman talaga na walang nagki-question sa mga pundo ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Love it, good dyan. Maraming salamat sa inyong pakulay. Dapat nga, hindi sila dyan magtatanong eh. Kasi may mga pundo din sila.
Dapat yung kongresista, dapat baguhin natin yung batas natin, guys. Dapat yung mga kongresista, hindi sila pwedeng magtanong. Hindi sila pwedeng mag-ano ng budget kasi sila may budget din. Ang problema nga pag makagisa sila sa departamento, lalo na kay Inday Sara lang namang ginigisa, akala siguro ng mga animal na hindi alam ng taong bayan na sila rin may budget. Na sila rin, hindi man sila natanong ng sambayan ng Pilipino kung saan ninyo gamitin ang inyong mga budget. Ayan na, sabi na kung Marcolita. Meron bang kongresista na nagpresenta ng kanilang budget kung saan nila gagamitin? Wala naman At meron bang nagtanong sa kanila? Wala din naman O bakit pag nakatanong sila kay Inday Sara, sinisingle out nila? Akala mo sila ay tinatanong? Hindi. Dapat baguhin natin ang batas talaga natin. Puta, may problema tayo Bakit ang mga kongresista, sila ang nagpapasa ng mga panukalang budget na sila rin mismo ang nag-a-assign ng kanilang sariling budget? Puta, lukuhan. Lukuhan to. Dapat, yung magbusisi ng budget, hindi kongresista. Kasi yung kongresista, may budget din naman sila. O para patas na lang. Kung nagtatanong kayo sa Office of the Vice President ng budget, saan gagamitin, naloko na. Di magtanong din dapat, baliktarin din natin. Pagtanungin din natin yung Office of the Vice President kung saan ninyo ginamit ang inyong mga pondo, saan ninyo gagamitin para patas. Lalo na po yan si Franz Castro, yung makabag party list. Para patas. Karapatan din naman natin magtanong sa kanila. Oo nga naman, ito yung hindi napapansin ng taong bayan. Bakit itong mga kongresista may sariling budget, tapos sila mismo yung nag-allocate ng kanilang mga budget? Pero ni minsan hindi sila natanong. Ni minsan wala silang audit. Hello, Ma'am Mariam Perez, magandang gabi sa inyo. Puta, na-real talk sila dito ni Kong Marcolita. No? Di binisto kayo ngayon ni Kong Marcolita. Meron ba? Meron bang kongresista na natanong sa kanilang budget? Meron bang kongresista na nagpaliwanag sa kanilang budget na dito mapunta? Wala! Kung meron, magpatuli muli ako. Meron. Atay, tuloy Kong Marcolita, hindi patas. Meron ba nag-present? Meron ba nagtanong? Correct! Yun nga dahil parte ito ng tradisyon na. Kumbaga, time-honored tradisyon. Ng tradisyon, ito'y tatlong co-equal and coordinate branches of government. Yung executive ay symbolized by the two highest positions in government. Office of the President and Office of the Vice President. Hindi ba nila naiintindihan yun? Sabi ko nga sa'yo, kung yung mga nagsipagtanong na yon ay hindi mga abogado, baka napagpasensyahan ko na sila Alam mo, ayaw ko nang patusin yung mga yan. Abogado pag nasabi, akalay mo sasabihin, ay katuwiran lamang ng sapagkat we are the power of the force. Sus Mariosep naman ang pangangatwir. Saan ka naman nakakita ng pangangatwiran? Lahat ng opisina ay accountable. Correct. Kaya nga, hindi ba nila nakita? Mismong COA na ang nag-issue ng Notice of Disallowance. Anong ibig sabihin nun? The Office of the Vice President is being asked to account. Hindi ba malinaw sa kanila yun? Opo. Tinatakpan ba namin ang Vice President? Hindi. Ang mag-a-account kasi COA, hindi kami. Correct. Hindi kami COA. Kaya lang, ang pagtatanong na gusto nila, manghiya. Malinaw yun Nako, makinig kayo. May natutunan tayo dito kay Kong Marcolita, ha?
Tayo na, sampal ito sa mga young crocs. No? Oh, tama naman. Ang mag-account, kuwa, hindi mga buhaya. Hello, these nuts. Sapul na naman ang mga animal. Kasi nga, nagpa-practice sila. Gustong impeach si Vice President Inday Sara. Makinig nga kayo, mga kababayan ko. No? Sana yung mga trolls, mga galit kay Inday Sara, mga Ensaymada vloggers, sana na meron kayong napulot dito kay Kung Marcolita. Pakisabi sa inyong mga idolong mga buaya sa Kongreso, lalo na kay Tambaloslos, itigil na nila yung paninira kay Inday Sara at panggigipit. Dahil hindi nila trabaho yan. Trabaho ng kuwa. Bakit nyo ginagawa? Bakit nila ginagawa? Kasi yan yung utos ng maladibon yung puo nila. Si Lucy. Hanapan mo ng butas. Na kahit yung simpleng tradisyon, hindi masunod-sunod. Ang tradisyon pala nila dyan sa Kongreso, guys, pag ang pinag-usapan pala budget ng President at Office of the Vice President, wala na palang kailangan tanong-tanong pala yan na marami. Kasi kailangan mo irespeto yung opisina ng President at ng Office of the Vice President. Kasi co-equal branches yan, executive, judiciary, legislative. Hindi po pwede palang ganon. Kaya yung pinaglalaban ni Kung Marcolita, yung tradisyon. Nasaan yung tradisyon? Bakit ba ang dami nating pasakalye pa? Bakit ba ang dami ninyong ginagawa? Dami ninyong pautot? Yung tradisyon na ipinaglalaban ni Kung Marcolita na wala na. Kumbaga, wala kaming pakialam. Kaya nga tinanong ni Kung Marcolita yan si Kimbo. Where is the tradition? Wala nang tradisyon tayo. Doon nga umpisa sila, banatan na pinaglalaban ni Kung yung tradisyon sa Kongreso. Kasi hindi man sila matatawag na honorable. Kung yung mismong tradisyon nila ay babaliin nila. Hindi re-respeto. So ang tawag sa kanila, hororable. Mga horror. Sabi ni Emily Sidano, BBM budget hearing niya, 10 minutes approve. Approve agad. Kay BP, ilang araw. Kasi ganun talaga daw pala yung tradisyon. Ang problema, hindi patas, nagiging bias. Kasi nga, ang tingin nila, kay Inday Sara kalaban. Pero kay Leni Robredo, hindi naman ganyan. Na umaabot ng ilang araw. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. Hindi nakaka-move on yung mga buaya kasi hindi nga nila nasunod yung script nila. Nagulo ni Kung Marcolita Si Kung Marcolita yung parang icebreaker putang ina, nandyan na kayo, maninira na kayo. Papasukin ko kayo. Halata na kayo masyado. Tuloy natin Kung. Malinaw yun 2025 ang pinag-uusapan na budget, ang tinatanong 2023. Nakakita ka ba ng ganun? Halatang halata Opo. Alam mo kung nasa korte lang kami, puro objection na mangyayari sa kanila Kasi, yung pinag-uusapan 2025, kumbaga stipulation of facts halimbawa, o pre-trial order, sinabi na ng korte, o itang tatlo lang ang pagtatalunan ninyo o kayo lalabas dito. O, ibig sabihin, 2025 lang ang pag-uusapan natin dito, Pag magtatanong ka ng 2023, objectan ka ng kalaban mo, patay ka. Congress... Ito guys ano lang natin, i-rewind tayo konti. Kasi naalala niyo po, yung unang hearing, tinatanong ni Inday Sara, si Kimbo, ano yung roles ninyo? Ano yung roles na sinusunod ninyo dito? Bakit ang nakalagay sa roles ninyo kung ano lang yung request ng naturang ahensya, yun lang ang pag-uusapan. Di ba question ni Inday yan Yan lang ang pag-uusapan. At kung may tanong na wala dyan sa pag-uusapan, hindi ko sasagutin. Kasi tatagal tayo dito, di ba sabi ni Inday Sara. Yun yung punto ni Kung Marcolita dyan. Bakit ka magtatanong ng budget ng 2022?
Eh, ang pag-uusapan, 2025 na. Hindi man pwedeng basihan yung 2022. Kasi may 2023 na, may 2024. So ngayon, pag-uusapan natin, budget ng 2025. So, pwede natin pag-usapan yung 2024. Ang problema, yung sinisingit nila na 125 million, 2022 pa yon. O anong basihan nila? Kaya dyan pumalag si Inday Sara. Simpleng logic lang yan, guys. Maintindihan mo ang punto ni Inday Sara at punto ni Kung Marcolita. Bakit ba isama natin? No? Bakit ba isama natin yung ibang usapin na wala dito sa dapat na pag-usapan natin? So, anong tawag doon? Pamimersonal. Pamamahiya. May personal agenda, may hidden agenda. Imbis ang pag-usapan lang, budget lang ng 2025, nag-backward ang mga gago. Yung model ng St. Peter, kaya bang-yabang, convicted naman. No? Ipinagmumukha nila si Inday Sara, 125 million. Bakit ba? Hindi ba kayo galit ngayon sa ibinintang ginto? Marami na kaming sisingilin eh. Marami na kaming isampal sa inyo ngayon. 25 tons na ginto. Putay na, di man ninyo na pag-usapan. 550 billion flood control projects, 800 billion ang program funds. Maharlika investment scam, 125 billion, 90 billion. Sa PhilHealth, putang ina. Bilyonis na ang pinag-uusapan natin dito. Mga bubo pa rin ang mga nasa Kongreso ngayon. Mas malaki yata yung 125 million sa billion-billion, sa billions of billions, trilyonis na pondo na nakulimbat ng mga buhaya. Diyos ka, nakakainit talaga, animal. Tuloy po, Kung Marcolita. Congressman, naalala ko po, di ko lang alam kung sa ngayon na Congress or sa last Congress, nung ipinunto nyo rin po, yung nagiging hakbang na ito ng COA, kahit na hindi pa pinal, pero naglalabas sila ng initial investigation na napapasama yung isang ahensya ng gobyerno na hindi pa pala pinal. Kumbaga, may kulang pa pala, pero nagsita na sila na isa publiko na ito, minsan nagagamit talaga ng media, minsan nagagamit ng mga ibang mga kritiko laban doon sa ahensya o di kaya sa opisyal kung sino yung namumuno ng ahensya. Naalala ko po yun Congressman. Confidential naman kasi ang nature niyan, yung notice of disallowance. Ang problema, kapag nagpasubpi na yung committee ng House of Representatives, mapipilitan na ilabas ng COA. So, hindi na siya nagiging confidential. Dahil nga, gusto nila, sila yung magtanong. Nakukuha ba? Gusto nila sila yung magtanong. Uunahan nila yung COA. Ang sabi ko nga sa kanila, you are more popist than the Pope. Hindi pa nga nakasasagot ang pangalawang Pangulo, nakarapatan niya munang sumagot dahil yun ang proseso. Kayo na yung naglululundag. Ayaw pa nila yung term na naglululundag O yun ang gigigil. Baka gusto nila yung nagigil Naglulupasay Kung Marcolita. Hala, ganito guys, no? Yung notice of disallowance pala, confidential pala yan. Di wala po pwede basta-basta ipapalabas. Kasi bakit? Ganito. Ayon kay Kung Marcolita, kung merong makikita ang audit na notice of disallowances sa mga ahensya ng gobyerno, hindi yan yung parang husga na ikaw ay kurakot. Ikaw nangungurakot. Hindi. Kundi, hinihingan ka, tinatanong ka ng audit. Bakit meron ganito? Bakit meron ganito? Hingian ka ng dokumento, supporting documents. Ang tawag doon, dipinsahan mo yung findings ng audit. Naintindihan nyo guys? Kagaya ko, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako nagiging warehouse, nagiging warehouseman ako. So, pag sinasabi mong warehouseman ka, lahat ng mga produkto sa store ninyo, lahat ng mga equipments, hawak mo, kontrolado mo. Ngayon, kung may audit, siyempre, ang mostly na problema ng warehouseman ay yung inventory, yung bilang, no, yung buy runs.
Variance pala. Yung variance, minsan, sa isang equipment, sa isang stocks, sobra yung bilang kumpara dito sa sa inventaryo. Sa system mo, kunyari sa system mo, nakalagay doon sa bin card, tawag yung bin card ay 100 yung sabon pampaputi. Pag hinilamos mo, tanggal mukha mo. Kunyari ngayon, 100 yung nakalagay sa bin card. So ngayon, pag audit, pag inventaryo ng audit, yung sabon na pag hinilamos mo, tanggal ang mukha mo, 100 dun sa bin card, sa system, pero sa actual, ay 200 ang tawag doon, variance. Variance tawag doon. So ngayon, papaliwanagin ka ng audit, ng auditor. Bakit sobra ito sa actual? Pero nasa system, 100 lang, sa actual 200. Bakit nagkaroon ka ng sobra? Yun yung tawag na audit. Meron naman, sa bin card, 100 sa system, sa actual, 50 na lang. So, may diferensya na 50. Kulang ka ng 50. Tatanungin ka ng audit niyan. Bakit kulang to? Bakit ito sobra? Bibigyan ka ng chance para maipaliwanag yung variance mo. Negative at positive. Pero, hindi nangangahulugan na kawatan ka ng stocks nila. Hindi nangangahulugan na kinawat mo yung sabon na pag inalamos mo, tanggal mukha mo. Kundi, paliwanagin ka lang. Maghanap ka ng supporting documents, magpaliwanag ka sa kumpanya na ito po, kaya nagkaroon ng variance, kaya kulang kasi na ganito, iba nabigay, imbis ito, ang order, ang nabigay ito. Kaya mayroong resulta, negative, positive yung bilang. Kulang yung isang product naman, sobra, pwede mo yan ganun, ipaliwanag. So, sasabihin mo na lang, pwede na, offset na lang natin. May tawag yun, offsetting. Itong kay Inday Sara, confidential talaga yan. Yung findings ng audit. Kasi binibigyan mo ng 6 na taon. 6 na taon, sorry 6 na taon, hindi na presidente si Bangag. Binibigyan man ng 6 na buwan. Narinig nyo? 6 na buwan yung binigay sa Office of the Vice President para mag-comply sa findings ng audit. Pero hindi nangangahulugan si Inday Sara ay mali na. Hindi nangangahulugan si Inday Sara ay meron ng kinurakot. Kailangan lang ng supporting documents. Kaya, ang nangyayari sa Kongreso ngayon, trial by publicity, demolition job, pinapagmumukha ng mga ugag ng mga buhaya dyan sa Kongreso na si Inday Sara kurakot. Yung pundo, hindi ginamit sa tama. Ay puta, pag tinanong mo yung pag tinanong mo yung audit, anong sagot ng audit? Anong sagot ng audit? Ang Office of the Vice President ay highest rating, audit highest rating. O paano na yun? Pag sa audit, sasabihin ng audit, ang OVP, credit, audit highest rating. Pag tinanong mga buhaya, si Inday Sara, may mali. O sino paniwalaan natin? Yung Commission on Audit o yung mga buhaya na halatadong naninira lang kay Vice President Inday Sara Duterte? Palike nga, guys. Sabi ni Tese Rubes, nagmamadali ang Kongreso para masira si Inday Sara. Hello po, China, dabawin niya. Malamang, ganun talagang nangyayari. Eto pa. Ito na, yari kayo ngayon nung tinanggal ninyo si Kong Marcolita sa sa mga komite. Ito, pakinggan po natin si Kong Marcolita. Kong, ano po ang naging reaksyon ng inyo pong mga kinakatawan sa party list sa ginawa po nyo dyan sa Kamara? Sila po ba'y nagalit, nagulat? Paano po ba? Sinong mga kasama? Sa mga kinakatawan nyo, Kong, sa Sagip, yung marginalized sector po na inyong mga kinakatawan, mayroon po ba silang naging reaksyon sa ginawa po sa inyo dyan sa House of Representatives? Yung mga leaders namin? Normal lang naman na nabigla sila at hindi sila makapaniwala
nasa kabila ng pagtatanggol lamang sa katwiran, ay ganito pa yung gagawin sa kanilang iniluklok na representative. Hindi naging maganda para sa aming mga leaders at mga sektor na kinakatawan yung ganitong klaseng pagpapasya na alam naman nila na ang inilaban na action ay katwiran lang. Alam din nila na yung katwiran na yun ay nakasalig pati sa tuntunin namin. Pagkatapos, aalisan nila ako ng pati membership, ay iba yung naging pananaw ng mga taong kinakatawan namin. At kung halimbawa ay mawalan sila ng pagtitiwala sa estabilidad ng aming mga tuntunin, ang may kasalanan nito ay nagsipanguna nito. Kong, kung pagbabatayan po. Teka lang ha. Sa Iglesia ni Cristo, tanong lang po ako sa inyo, mayroon bang INC dito? Yung sagip party list kay Kong Marcolita, tama? Correct me if I am wrong. Yung sagip party list ba ay party list yan ng nagre-represent sa INC? Ako po nagtatanong ha. Yung sagip party list ba ay ano yan ng INC? Konektado ba ang INC sa sa sagip party list? INC po talaga yan. Ito na. Sabi ni Mr. Paricoy, hindi. Paano yan? Sinusuportahan lang. Sinusuportahan lang ng INC ang sagip party list. Kasi INC si Marcolita. Tama ba? Hello po, Josephine Gonzaga. Kasi yan sabi ni Kong Marcolita, dismayado, nagulat yung mga opisyal ng sagip party list. So, ibig sabihin, kung majority ng sagip, siguro majority dyan ay INC miyembro. Sagip party list ay INC, yung mga official dyan ay INC. Ibig sabihin ito, tinamaan na rin yung INC sa ginawa ng mga kongresista kay Kong Marcolita. Ano ho sa tingin ninyo? Tangin na, problemado kayo dyan. Sabi ni Corazon, bro, bistak alam ko paano bro ang pera sa mga budget. 8 years ako nagiging barangay treasurer bro. Bisdak every year kami ina-audit sa kuwa about sa project. Alam ko lahat about sa bidding. Yayaman tayo dyan, Ma'am Corazon Ostero. Masama-sama tayo. Sabi ni Sunday, yan daw po ang dinadala namin. So, ibig sabihin, meron din mga official sa sagip party list na INC member. Kasi si Kong Marcolita INC. Ang punto kasi dyan, sinabi kasi ni Kong, na dismayado, nagulat sila sa ginawa ng mga kongresista sa akin na tinanggalan na ng kapangyarihan at karapatan ang kanilang representante sa Kamara, sa Kongreso. Ay, tuloy nga ako, ito Komento ng mga netizens, marami po ang mas bumilib pa po sa inyo. Buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban, yung issue sa kuryente, at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long-standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po itatakbo muli sa Senado. Malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Hindi. Ang gusto ko sagutin doon, yung mga nagtaka kung bakit ginanito nila ako. Yung pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng komite, halimbawa sa energy. Ano naman kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? At dahil ba nung nakaraang linggo ay nag-object ako dun sa panukalang batas na kung saan ay aagawin ng Davao Light. Ito pag-aari ng Aboitiz ito aagawin yung prangkisa ng Norteco. Sabi ko, pagka ginawa nila yan, mawawala yung competition dyan. Ang sinasabi ko, yung ating batas ay nagtatakda ng competition. Kapag ginawa nyo yung batas na yan, mawawala ang competition at eventually lalong tataas
ng presyo ng kuryente. Pagkatapos doon sa Samselco, sa Zamboanga City, inobjectan ko rin yung gusto ng majority leader na tanggalin yung management contract doon sa Samselco. At pagkatapos, wala naman silang sinasabi kapag tinanggal yung management contract, para ka akong isang pasyente na intubated, tatanggalin mo ng ventilator, di namatay naman yan. Siguro ayaw nila itong mga posisyon na ito. Ang gusto ko lang naman, i-rationalize natin ang presyo ng kuryente. Ngayon, bigla nila akong tinanggal. So, maring yung mga taong nagsisimpatay sa akin, alam nila yung pinaglalaban ko. O kaya nila akong tinanggal siguro dahil sinasabi ko dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. O dahil ang nilalaban ko ay hustisya at katarungan. Dahil sabi ko, ba't nyo ka ako inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. O inalis nila ako sa Committee on Justice. Vice chair ako dun asa ng katarungan. So sa mga tweet, pag ako ay pinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. O yun siguro yung napapansin ng tao. Mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang sigurong wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila ang may kagagawa nito. Hindi ako. Kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Kung ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako. Di ba? Patay! Kung nagsympathize man sa akin ng tao, magagawa nila ito. Ay, alam mo, maganda yung sinabi ni Kong Marcoleta. Hello, Ma'am Tid Bryant, ganito. alam mo na paganda. Libre nga libre ang tawag dyan. Libre promotion Libreng publicity. Yung nangyayari kay Kong Marcoleta. O, di ba ho? Nung nagiging terror si Kong Marcoleta, kasi terror yung dating sa nila kay Kong Marcoleta Grabe, terror si Kong Marcoleta. Lahat ng kagustuhan namin, kinokontra. Wala Talagang, ang tao may prinsipyo. Kaya nung grandstanding dyan sa Kongreso, pumalag si Kong Marcoleta, maniwala kayo sa hindi. Mas ginusto ng taong bayan si Kong Marcoleta na magiging senador. Tama yung sinabi ni Kong Marcoleta kung ito yung tingin ng taong bayan sa akin na ayaw ko na sa Kongreso at sa Senado ako, putangin na, hindi ko kasalanan yan. Kasalanan ninyo. Di, napaganda pa. At marami pang humahanga ngayon kay Kong Marcoleta. Tingnan mo si Kapilasar, bubuto kay Kong Marcoleta. Alam mo, balikan natin yung sinasabi ni Tatay Digong. Itong si Kong Marcoleta, pinahanap yan ni Tatay Digong. Pinahanap. Nung presidente pa si Tatay Digong, hinangaan kasi ni Tatay Digong yan. At Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!